gala tayo. Yung medyo malayo-layo. Kung saan maiengganyo ka maglakad, ng maglakad, ng maglakad. Sa lugar na magaganda ang tanawin. I hope you didn't lose your shoe too far away. Oh no. Oh, yeah. Mamasyal ng mamasyal dahil sa malamig ng simoy ng hangin. Road trip tayo. Papunta sa paboritong puntahan ng marami na mabubusog ang mga mata mo. Ang Minnesota. Tara! Sama ikaw! Isa sa pinakasikat na tourist destination sa Minnesota ay ang Split Rock Islands. Isang maliit na pulo na matatagpuan sa Lake Superior ng Minnesota. Kilala ito sa kanyang natatanging tanawin at kasaysayan. Speaking of kasaysayan, ang lighthouse na ito ay itinayo pa noong 1910. Kaya naman pinarangalan ito ng simbolo ng rehiyon at isa sa pinakasikat na landmark sa Minnesota. Sa halagang $137, malilibot mo na ang lighthouse at mga historic houses sa lugar. Ang park na ito ay madaming activities. Tama ka nang narinig. Activities. Kung hilig mo ang kalikasan at mga aktibidad sa labas, tulad ng kayaking, birdwatching, hiking, camping at photography, bagay na bagay sa IG moments mo to. Katunayan, nakapagtatala ng mahigit 200,000 tourist arrivals ang lugar taon-taon. Depende yan sa panahon. Nagbabago kasi ang klima dito. Mula sa lighthouse, pwede na rin marating o akyatin ang iba't ibang magagandang tanawin sa park, tulad ng Oberg Mountain Trail. Ang Oberg Mountain ay isang sikat na hiking trail na matatagpuan sa Oberg Mountain, na bahagi ng Sawtooth National Recreation Area sa Minnesota. Ang trail na ito ay may 2.3 milya o 3.7 kilometers na malalakad mo sa 2 oras. Kilala sa kanyang magagandang tanawin tulad ng nagdidilawang dahon ng puno, mga lawa, kagubatan at mga bundok. Ang trail na ito pwede pang pamilya, pang couples at pang barkada. Sa pag-akyat ng bundok, makikita ang mga stunning vistang Oberg Lake at sa paligid nito, dito makikita ang makulay ng dahon tuwing taglagas. Kung nabitin kayo at sumakit ang kasukasuhan sa paglalakad, last na to. Sa himpapawid naman tayo. Dito kami ngayon sa Latsen, bahagi ng Minnesota, kung saan 3 beses kami pumunta dito. Umabot kami sa last day ng summer kasi magwi-winter na. Ang mga activity dito ay tulad ng gondola at saka alpine slide. Ang Latsen Mountains ay isang tanyag na destinasyon sa mga mahilig sa outdoor activities, lalo na sa pag-ski at snowboarding. Kilala ito sa magagandang tanawin at mga bundok na nagbibigay pagkakataon sa mga bisita na iparamdam ang ganda ng kalikasan sa iba't ibang paraan. Mula sa winter sports hanggang sa hiking at sa mountain bikings sa tag-init,
Ang Latsen Mountains ay mayroong iba't ibang sakayan o jeep na nagbibigay daan sa mga turista. Andyan ang gondola. Ang gondola ay nagdadala sa mga turista mula sa base hanggang sa pinakamataas na bahagi ng bundok na nagbibigay ng magandang tanawin habang umaakyat. Makikita sa dulo na may mini restaurant sa taas ng bundok. Mas gusto nyo ba mas challenging? Ito maganda, ang chairlift. Ang chairlift ay pang dalawang tao. Pwede ka mag-solo, di tulad ng gondola, pang buong pamilya. Ang sarap mag-road trip. Sa Kalawakan, sa Kalawakan, sa Kalawakan. Ang sarap, ang sarap-sarap, ang sarap-sarap mag-road trip. Sa taas ng bundok ay may naghihintay ng magandang tanawin. At hindi lang yan, meron pang alpine slide. Ang alpine slide ay isang uri ng outdoor attraction na karaniwang matatagpuan sa mga bundok. Walang safety gear dito pero may instruction naman kung paano gamitin ito. Magkakarerahan kami ng mga iba't ibang lahi dito. Ayun, may signal light po. Hindi tayo papatalo. Para sa Pilipinas, go lang! Go Philippines! Layo na ako! Layo na ako sa kanya! Manalo na! Manalo na tayo! Manalo na! Woo! Yeah! Winter season man, all new round ang pwede subukan ng adventure dito sa Latsen. Stress-free at hassle-free dahil ilang oras lang mula sa pinanggalingan namin. Siksik, liblib at legit na thrill ang pwede maranasan ng lahat. At wala lang masasaya pa sa biyahe kung kasama ang buong pamilya. Tama? Family time is the best time. You see, Gus is also had to figure out not only why it's such a but also Galing na ito.